ang ating kasagutan. Bunyog ang party list ng mamamayan. Bunyog laban sa katiwalian. Bunyog ang tama'y ipaglalaban. Bunyog para sa katotohanan. Boses ng karaniwang mamamayan. Bunyog laban sa kahirapan. Bunyog, ito'y para sa bayan. Sa darating na halalan, piliin natin ang tunay na party list ng mamamayan. Bunyog, number 87 sa balota. Bunyog, bunyog, magkaisa tayong lahat. Bunyog, tayong sa labas ng harapan. Ating itaguyod, pagdating ng halalan. 87 sa balota, ang ating botohan. Bunyog, bunyog, halika't at sumama na. Sa bunyog, bunyog, ito ang ating pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, 87 ang sigaw. Pag-uwit ng Pilipinas, ang bunyog, ang iharal. Bunyog, bunyog, bunyog. Tandaan, sa araw ng halalan sa Mayo 12, number 87 sa balota, Bunyog Party List, ang party list ng mamamayan. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kuleg Soliman ang malupit sa katotohanan. Yan po. Binoljak po ni General Nick Torre, ang tinik sa balun-balunan at atay at lalamunan ng mga Duterte, no? Hindi po pinalagpas ni CIDG Chief Brigadier General Nick Torre III itong ginawa pong sabihin natin paghahambog ni Rodrigo Tandang Kanor Duterte. Alam nyo, ano ba yung ginawa ni Duterte? Yun nga po, na sinasabi ng kanyang mga tagapagtanggol, ng kanyang mga abogado di pataranta, kagaya ni Panelo, na siya lamang ay nagjo-joke. Walang katapusan, joke. Ito po mga kabunyog, ay may kaugnayan dito sa sinabi ni Duterte na para manalo yung kanyang team kadiliman, yung kanyang team kadiliman, yung team China niya, ng mga senador, na wala namang kapanapanalo talaga, ay gusto na pong shortcutin ni Duterte at sabi niya, patayin na lang po itong 15 senador. Patayin na daw yung 15 senador para sila manalo na, shortcut na. At sabi niya, pasabugin na lang. Daig pa po si Osama Bin Laden, mga terorista. At yan po'y sinabi ni Duterte. Na ngayon ay sinasabi ng mga alipores ni Duterte, ng kanyang mga alagad, as usual, na lagi nilang ginagawa noon pa, na kapag itong si Duterte ay nagpaparahambog, sabi ng mga Uragon, parahambugon. Sabi ng mga Ilocano, lastog. Lastog nga tao. Sabi ng mga Ilocano, no? Lastog, naglalastog. Sabi ng Bicolano, naghahambugon. Sabi ng mga Bisaya, ano ba sa Bisaya yung nagyayabang? Sino bang Bisaya dito, no? Sabi, nagjo-joke lang naman yon. Yung sinabi ni Tatay Digonyo ay joke lang naman yon. Hindi na kayo nasanay. Sabi nga ni Tobats, kayo naman, hindi na kayo nasanay kay Mayor. Di ba? Tingin nyo ba, papatayin niya talaga? Sabi Bato, kung papatayin niya ang 50 na senador at seryoso siya, ay bakit kailangan niyang sabihin? Yun ang problema eh. Yun ang problema sa inyo, Bato, Panelo, at sa mga DDS. Akala nyo, ang lahat ng bagay ay pwedeng i-joke-joke. Di ba? Hindi eh. Sa punto na, ang lahat ba ng bagay ay pwede na lang daanin
sa pabiro-biro at pa-joke-joke-joke ni Digonyo? Yan ang tanong. Pag si Digonyo ba ang nagsasalita ng mga ganyan ay exempted na siya? Special ba siya na nilalang na masasabi ni Digonyo ang lahat ng gusto niyang sabihin? Sabihin pang iyan ay joke-joke-joke nga. Sa klase naman ni Duterte na talagang mamamatay tao, pwedeng hindi rin joke yun. Pero sabi nga, joke daw. Ngayon, ang ginawa po ni General Nick Torre, sabi nga niya, siya po ay nag-file ng complaint sa Department of Justice bilang isang mamamayang Pilipino at bilang CIDG chief. So, dalawa. Bilang mamamayang Pilipino, as Filipino citizen, and as CIDG chief na kanyang trabaho. CIDG, no? Criminal Investigation Detection Group. Siya po ang hepe dyan. Si General Nick Torre, ito po ay na-assign na Regional Director dyan po sa Region 11, Davao Region. At ito pong si General Nick Torre ang gumalugad sa lungga ng pastor manyakol na si Kibuloy-Loy na nagtatago. Ginalugad po ni General Torre na parang daga itong si Kibuloy hanggang sa napalitaw. Ngayon, bakit po ito ginawa ni General Nick Torre na siya nag-complain po sa DOJ? At yung complaint niya po ay for case build-up pa lang naman. Para i-build up yung case, no? Bago mag-preliminary investigation. So, natututo rin tayo, no? So, for case build-up, kukuha pa ng mga ebidensya, mga siguro probable cause, hindi natin alam, para bago yung preliminary investigation. So, ganyan po ang ginawa ni General Nick Torre. Ano po yung mga kinumplain niya ng mga kaso? Una po, inciting to sedition. Siyempre, papatayin mo mga senador eh. Pangalawa po, yung unlawful utterances. Paano ba yung ano nun? Ano ba ang tamang pronunciation ng utterances ba o utterances, no? Hindi ako English Mahina po ako sa English, di ba? Unlawful utterances o kung sa Tagalog siguro loosely, mga labag sa batas na pananalita. Unlawful is labag sa batas. Kaya ako'y napa-search. Alam niyo naman si Kulex katotohanan tayo, ayaw natin fake news. So ito, ako po ay nag-search, ano ba yung unlawful utterances? Para kasi ang naririnig natin lagi, libel, paninirang puri, pagpapakalat ng fake news, meron palang ganung kaso. Ito po, sa revised penal code natin, Article 154. Ayan napa-research si Kulex para sa inyo mga kabunyog. Ano yung ginawa ni Duterte na kino-complain po ni General Nick Torre? Ang tawag po doon, ito yung nakalagay dito, Article 154, Revised Penal Code. Unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Teka lang, makati talaga lalamunan ko. Nasaan ba yung aking strepsil, Okay. Article 154, ayan ang nakalagay po dito. Yung sa number 3 na lang po, basahin ko, Any person, any person po, number 2, who by the same means, or by words, utterances, or speeches, shall encourage disobedience to the law, or to the constituted authorities, or praise, justified, or extol an act punished by law. Tatlo po, encourage disobedience to the law. Hinihimok mo na lumabag sa batas. Number 1 po yun. Pangalawa, o kaya naman, hinihimok mo na sumuway sa mga otoridad. Constituted authorities. Yung mga senador, otoridad yan O kaya naman, pangatlo, pinupuri mo, praise, justified, pinupuri mo, binibigyan katwiran mo, ang isang gawain na pinarurusahan ng batas. Yun po yung sinasabi. So, sa makatuwid, ito po yung tinatawag na
unlawful utterances, no? Yan po yung ginawa ni Duterte. Ang tingin ko po dito, magpo-fall yan dito sa may any person who by the same means by words or speeches shall encourage disobedience to the law. O, disobedience to the law yun eh. Pasabugin natin. Patayin natin. Disobedience to the constituted authorities. So, yan po yun. Napa-research tayo. Yan po yung pinal ni General Nick Torre. Yung pala yung batas. Article 154 Revised Penal Code. Di ba mga dutards? Yan ay batas. At dahil yan ay batas, meron talagang atraso si Duterte. Alangan namang sasabihin na naman, joke, may batas. O, di ba mga Duterte, sabi nyo, papatupad ang batas. O, ito, may batas. Ngayon, sabi nga ni General Nick Torre, sabi niya, hindi naman pwedeng mag-joke ka, sabi ni General Nick Torre. Tapos, kinaumagahan, magsasalita ka ng ganyan, tapos kinaumagahan, joke, hindi na yun pwede. Kasi sabi nga niya, sabi ni General Nick Torre, ang dami ng mga nagpapatayan yun noong panahon ni Duterte na in-encourage niya sa kanyang mga speeches, sa kanyang mga pananalita. So sabi ni General Nick Torre, hindi na pwede yan. Hindi ka na panahon mo Duterte, kumbaga, may sasabihin ka, tapos kinaumagahan, sasabihin mo, joke. May batas na nalabag eh. Hindi lang po batas. Ika nga nag-encourage ito. Siyempre, yung mga tagasunod niya, na hindi naman naiintindihan ng mga konteksto, pwede pong, maintindihan ng mga panatikaw ni Duterte, ma-interpret nila, maunawaan nila yung ganyang pananalita na paggawa po ng karahasan. Pwedeng ang interpretasyon dyan ng kanyang mga panatiko na hindi nag-iisip, yung iba, marami, pwedeng karahasan, di ba? So, nag-encourage ka ng violence. Sabihin mo nang yan ay joke, pero yan ay isang napakasamang biro na supposed to be si Duterte ay isang dating pangulo na dapat siya kagalang-galang sa isip, sa salita, sa gawa. Pero sabi nga ng mga DDS, totoong tao daw yung kanilang tatay, ayan, totoong gago. Kasi proud kayo na gago si Duterte eh. O di ba yung pagbabanta na yan na patayin na lang ang 15 senador? Patayan po sabing pasabugin, yan ba'y sinasabi ng isang matinong tao? No less than na ikaw ay isang dating pangulo. Sa bagay, ang buong Pilipinas sanay na kay Duterte sa kasamaan ng kanyang pananalita. Pero hindi ibig sabihin ganyan si Duterte na natural niya yan ay tatanggapin na lang. Hindi po Hindi po pwede yun. Hindi normal yan. Hindi normal yan. Sa mga siraulo, normal yan. Sa mga nag-iisip ng matino, hindi po yan normal. Time and again, ganyan yung anak niya. Si Sara Duterte, ganyan magsalita nai-imagine ko na pupugutan ko ng ulo si Marcos will cut off his head. Gumanong pa si Sara, di ba? Ano ba sabi pa ni Sara, Ipapahukay ko ang bangkay ng tatay ni Bongbong at ni Amy. Ipapahukay niya ang bangkay at itatapon sa West Philippine Sea. Isipin niyo yung mga ganung salita nitong pamilya na ito. Itong pamilyang buang na ito. Di ba? Ngayon, normal daw yan kasi ganyan talaga sila. Hindi po. Hindi yan normal. Sa mga taong normal, ang ganyang salita ay hindi normal. Sapagkat hindi naman talaga normal. Yan po yung punto ni General Nick Torre. Hindi pwedeng magsasalita ka ngayon, tas kinaumagahan, joke na naman. Iba na ngayon. Hindi ka na hari, hindi ka na presidente. Tandang kanor. Kaya pinailan niya sa DOJ. Kahit sinasabi nila Panelo, ito naman si Abogado de Pataranta, ito naman si Panelo, same, palusot. Rhetoric lang daw naman ni Duterte yun. Hindi na daw nasanay, nagjo-joke lang. Yun na nga ang problema sa inyo Lahat ng bagay na pag sinasabi ni Duterte at hindi na siya makakalusot, sasabihin nyo, joke. Bakit hindi ba siya pwedeng turuan
na hindi lahat ng bagay ay gino-joke. Ang daming mga bagay na masasama na hindi mo pwedeng sabihin eh. Na napakasamang biro, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, papatayin ko. Ang 15 senador, pasabugin natin. Eh kung sabihin ko ngayon, halimbawa lang. Ang bawa sabihin mo, may magsabing kay Duterte na kagaya nung isang netizen, nag-post. Naalala niyo yung netizen na teacher na nag-post na nagbibigay ng reward kung sinong makakapatay kay Duterte, 50 million. Naalala niyo yun? Panahon ng COVID yun eh. Siguro, naburo yung teacher kasi lockdown. Hindi ko alam kung anong reason ng teacher. Pero pinost niya yun sa Facebook na magbibigay siya ng reward sa sino mang makakapatay kay Duterte. 50 million. Yun ba'y, kung sinabing yun ay biro or nasabi lang, yun ay masama. Sapagkat hindi, pinagbabantaan mo ang presidente. Di ba? Kahit Duterte pa yan o anuman, masama yun. Kaya ano nangyari dun sa teacher, hinuli ng NBI, na umiyak pa, nagmakaawa yung teacher na yun, nakulong yun, kinuha ng NBI yun eh. Nag-viral pa habang nakasakay sa van. Kawawa yung tao. Sapagkat mali yung kanyang ginawa. Bakit si Duterte nagagawa niya yan at sasabihin joke? Mas mataas ba sa batas si Duterte? Yan ang tanong natin. Kaya tama si General Nick Torre. Hindi na pwede yan. Tandang kanor. Tarantado ka. Ako, hindi ako nag-joke. Ito yung aking komentaryo. Ito, hindi to joke. Ikaw Duterte, tarantado ka. Tarantado kang mamamatay tao ka. Yan, hindi yan joke. Yan ay isang seryosong komentaryo ni Kulex. Di ba? Pero ikaw, gago ka, na Duterte ka, ganyan ang pinapakalat mo na kahibangan. Marami kang niluluto ng mga kaisipan. Sinisira ni Duterte ang values ng tao. Sapagkat nung dumating si Duterte, ang pagpatay ng tao, ang salitang patayan, patay dito, patay doon, naging normal. Isipin niyo yun. Tapos sasabihin nila Panelo, joke lang naman kasi yun. Di na kayo nasanay kay Tatay Digong. Talagang hindi tayo dapat masanay sa ganyan. Otherwise, inaamong ko mga dutad, sila Panelo, lahat kayo na mga nagtatanggol kay Duterte sa ginagawa ni Duterte, ni Canor. Ito na lang ang hamon ko. Kung pinapalakpakan nyo yan at binibigyan nyo ng katwiran, huwag nyo na lang tuturuan yung mga anak nyo ng kagandang asal. Pagmurahin nyo na rin yung mga anak nyo. Magbastusan na kayo sa bahay ninyo. Huwag nyo lang turuan ng magandang values yung mga bata, yung mga anak nyo. Bakit? Kung kay Duterte nga, natotolerate nyo, di same, apply nyo na, di ba? Hindi pwedeng bakit si Duterte pang nagkabastusan? Exempted? Ano pa? Di ba yan ang hamon ko? Kahit sa simpleng call out lang, halimbawa nila Panelo, nga, mali si Digonyo. Dapat sinasabihan nila yan. Nga naman, Mayor, bastos ka naman masyado. Di mo naman dapat sinasabi yan eh. Di ba? Kasi kung ibang tao gumawa niyan, sige nga, mag-joke nga kayo na pasasabugin nyo ang Kongreso o papasabugin nyo mga senador, makukulong ka. Kaya sabihin mo, joke ko lang naman yun arestuin ka ng pulis. Papailan ka ng kaso. Bakit pag kay Duterte, hindi pwede? Di ba? Di ba mga Dutards? Naalala niyo yan? Yung netizen na nagbanta na magbabayad ng 50 million. Pero yun, hindi naman yun realistic. Alam natin, wala namang kakayahan yung teacher na gawin yun. And yet, inaresto yung teacher na yun. Na talagang naging kawawa. Nag-viral yung kanyang video na I think pinusasan siya ng NBI. Sinundo siya sa bahay niya. Ngayon, kay Duterte, joke na naman tayo. Hanggang kailan ang joke nyo? Diba? Ayan ang ano natin. Diyan tayo nagkakaproblema. Diyan tayo nagkakaproblema. Nabubuhay na lang kayo sa joke. Yung mga katarantaduhan ni Robin Padilla, joke.
Di ba? Nagsusuklay ng bigote. Joke, 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 joke. Lahat ng mga katarantaduhan. Pag nabubuking, joke, 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 joke. O ano ngayon ng Pilipinas na ginawa ni Duterte? Naging katatawanan sa buong mundo. Malagim. Minsan naman, katatawanan. Di ba? Malagim. Nagkasira-sira ang bansa natin. Kaya tama itong ginawa ni General Nick Torre. Kasi, ano yun? Tingin ko, wake-up call na rin yan sa mga DDS. Hindi pwede yung ganun. Parang si Sara din, nag-threat siya. Pag namatay ako, kumausap na ako ng killer na papatay kay Marcos, kay Liz Araneta, at kay Martin Romualdez. Sabihin na nating magkakaaway sila sa politika. Pero sasabihin ng isang vice president na siya ay kumakausap ng isang killer, ay isipin mo. Isa kang ikalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Ikalawa sa pinakamataas na leader ng Republika ng Pilipinas. Isa kang pangalawang pangulo. And yet, inaamin ni Sara Duterte na siya ay nakikipag-usap sa killer. Saan kayo nakakita ng ganyan? Sabihin pa, conditional threat daw yon. Hindi. Kahit anong sabihin nyo, threat pa rin yun eh. Diba? Kung karaniwan tao ang magsasabi niyan, ikukulong nyo. Diba? Ganun yun mga kabunyog, mga kababayan. Etong si Baste, nung tinopak, napikon kay General Nick Torre, mananampal daw siya ng general. Isipin nyo. Isipin nyo ang mga ng mga Duterte. Kaya tayo ba'y nagtataka ngayon na 30,000 ang patayan sa panahon ni Duterte? Hindi siya nagjo-joke-joke sa mga buhay na nawala. Hindi po joke yun. Yung libo-libong mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay. Adik man o hindi adik. Adik man o hindi adik. May proseso ng batas. Joke ba yun? Ganon yan. So, ano ng bansa natin? Kaya, tama ang ginawa ni General Nick Torre. Di ba mga kabunyo? Ang tagal naman dumating yung ICC, sabi ni Ax Buenvenida. Pag nandyan na yan. Di ba? Ewan natin. Basta tayo, sa proseso tayo, di ba? Noli Honor go Sir Kuleg, salamat. Si Boyet Paelmo Sanchez, yung kasama ko sa barko noon. May iwan siya ng barko, cruise ship. Hinahabol niya, napansin niya siya ng mga pulis na tumatakbo. Hinuli siya sa Canary Islands. Bomb joke daw yung ganun. Di ba? Isipin niyo yan, di ba? Pag sa mga karaniwang Pilipino. Sunny Fernandez Benedicto, si Panelo Hari ng Sablay, at Pulpol na attorney yan. Kaya nga ganyan ang trabaho naman ni Panelo. Di ba? Ang trabaho ni Panelo, abogado di pataranta. Pag nagkakaroon ng sinasabing katarantaduhan yung mayor niya, si abogado di patarantang Panelo ang humahanap ng lusot. Si Panelo ang naghahanap ng palusot, ang mga paliwanag na kung paano lulusot sa mga ginawa, sinabing katarantaduhan ni Duterte. Di ba ganun? Pattern nila yan. At laging nakakalusot si Duterte. Kaya nga, sa Pilipinas ba, ni-apply ang batas? Di ba? Ang batas sa maliit, dapat batas din sa mga malalaki. Kung yung isang netizen hinuli, bakit hindi si Duterte? Ayan, napakaliwanag ng batas na binasa ko sa inyo. May batas na nilabag. Ayan, Unlawful utterances, Article 154, Revised Penal Code. Binasa ko na nga sa inyo. Alam niyo si Kulex, malupit sa katotohanan. Number 2. Any person who by the same means or by words, utterances or speeches shall encourage disobedience to the law, to the constituted authorities, or praise, justify, or extol an act punished by law. Napakaliwanag po ng Article 154 ng Revised Penal Code, yung unlawful utterances. Wag na tayo dun sa inciting to sedition,
Oh, may batas na nilabag si Duterte na ngayon lang nako-call out. Kaya yung nag-file si General Nick Torres sa DOJ for case build up yun. 'Di ba, mga kabunyog? O, Sir Jimmy De Vera, ngayon lang tayo nagkaroon ng baliw na pangulo tulad ni Digonyo. 'Di ba? Salamat po, ha. O, guilt is personal. File a case kaysa magdadakdak. O, talagang ang vlog ko nagdadakdak ako, 'di ba? Dennis De Los Reyes, 'di ba? O. Ngayon, kung ayaw mo sa dakdak ko, lumayas ka sa aking vlog. Yung tatay Digonyo mo, dakdak ng ganyan eh. Ha? Kaya nga pinailan na ni Nick Torre eh, di ba? Eh, para sa inyo kasi, si Duterte, lahat ng gagawin niya okay sa inyo, di ba? Ha? Siya ganyan mga Dutards eh. Kahit minura na nga ni Duterte ang Diyos, hindi sila, hindi nila kayang punahin si Duterte. Gagawa nila ng paraan na bibigyan nila ng katwiran ang sinasabi ni Duterte. Parang Marcobeta din yan, parang Roque. Marcobeta, Panelo. Lahat ng katarantaduhan na ginawa at sinabi ni Duterte, binibigyan lagi ng katwiran, ng palusot. Kahit minura ang Diyos, binastos yung madre, na mayor ang mauna mang rape, di ba? Sinabi ni Duterte. Nung panahon naman na pumuputok ang bulkan, iihian niya ang bulkan, nagjo-joke-joke pa rin kahit may kalamidad, nagkakamatay yung mga tao. Sinabi ni Duterte, iihian niya ang bulkan. Sanay itong si Duterte sa ganyan. Nung napikon kay Trillanes, babatuhin si Trillanes ng mic eh. Eh yun lang, na yun eh. Di ba? Hindi kasi napapatulan yan si Duterte eh. Kaya pinatulan na siya ni General Nick Torre. O, si Sara Duterte, ganyan lang, di ba? O, mismong presidente, papugutan niya ng ulo. Nakikipag-usap sa killer. O, di ba? Eh, ginawa na nga ni Sara Duterte, nung mayor pa, sinuntok yung sheriff. Eh, ginagawa lang naman ng sheriff yung trabaho niya. Pinatawag yung sheriff na matanda. Sinuntok ni Sara Duterte yung sheriff. Eh, yun, paglabag sa batas yun. Nakulong ba yan si Sara Duterte, si Inday Takaw? Hindi. Kasi sa Pilipinas, pag mga makapangyarihan, hindi na-apply ang batas. O, di ba mga DDS, mga Dutertards, ano sa tingin ninyo? O, ganun yun. O, ano bang i-justify nyo ngayon dyan sa mga pamilyang Duterte? O, di ba? Eh, tanggap nyo naman na ganyan ang tatay kanor nyo eh. O, di ba? Kaya rin yan. Hayaan nyo, darating din ang panahon ng singilan, di ba? O, Benman Cabreros, teach Duterte a lesson. Francisco Antonio Mabunga. Nanonood. Salamat ha, Pablito Cam. Good job, Jen. Torre, dapat Bartolina na yan. Sobra kang Bartolina. Hindi pa, for case build up pa lang yun. Hindi pa naman Bartolina, no? Ha? Pinailan po ng complaint sa DOJ. O, di ba? Eddie's Furniture. Ang mga pinapapatay niya, libo-libo. Joke-joke lang yun. May tatak na pagpatay kana yon naman talaga. Kailangan galitin mo pa. Teka po, hindi ko maintindihan, Eddie's Furniture, no? Mabuhay ka, Idol Kuleg, sabi ni Mox Ride, salamat. Sagacious Yumi, pag ordinaryong tao, pag ordinary tao, nagbiro ng bomba sa LRT o mall, kulong agad. Totoo yan. Alam nyo ba? Bawal magbiro ng mga bomba, pasasabugin. Bawal yan. Oo, magbiro ka kahit biro lang. Bawal. Yung mga bomb joke na yan sa airport, sa LRT, sa mga pampublikong lugar. Bawal. Ikukulong ka. Si Duterte, papatay ng 15 senador. Pasasabugin. Isipin nyo yung word niya. Kahit nga joke kahit nga, kaya nga bomb joke. Ginawa ni Duterte, bomb joke na rin yan kasi pasasabugin. Bakit hindi arestuin yan? Kaya tama, dapat yan talagang litisin yan si Duterte. Kasi kung karaniwan tao nga lang gumawa niyan, ikukulong ka. Bakit pag si Duterte exempted? Hindi pwede yun. Di ba mga DDS, ang batas-batas, kung exempted ang
ang mayor degonyo nyo sa batas, di ba? Ganun ba iniisip nyo mga DDS? Ha? Oh, ikulong ngayon si Dutz. Sabi ni Jerry Gabriel, no? Oh, hanap ko balita. Bunyog pagkakain sa public page. Sa airport, hamunin niya na mag-joke siya. Na pasabugin at papatayin. Ewan ko lang. Hindi na nga kailangan sa airport eh. Publicly, papatayin niya ang 15 senador eh. Di ba? Mali na. Doon pa lang po, mali na. Yung word na pasasabugin eh. Pag sinabi mong pasasabugin, di may bomba, whether totoo o joke, mali. Di ba mga DDS? Kaya totoo yan. Seryoso si Kanor dyan. O joke yan, mali. Oh. Jan Eric Katubig, hustisya para sa mga pinatay sa war on drugs. Dapat niya bayaran. Oh. Edgar Tiniso Atondungkan. Habang tumatagal, napapansin ko, nagiging kamukha mo na si Panelo ang butiki. Kakamukha ko ba si Panelo ang butiki? Buti naman sinabi mong butiki si Panelo, no? Si Panelo ba kamukha ang butiki? Ano ba ang context mo doon? Hindi ko kasi malabo ang mata ko. Kung kamukha ni Panelo ang butiki, okay lang, ano? Oh. Nagiging kamukha na ni Panelo ang butiki. Oo. Salamat sa comment mo. Oh, sino ba yun? Hindi ko nabasa yung pangalan mo kasi medyo malabo yung mata ko, no? Oh, sabi ni Jesse Basas Esmer, sige Idol Kulex. Boljakin mo, bayuhin si Digong para magising na yan sa mga pinagdadakdak niya. Pablito Cam. Good job, Gentore. Dapat, nabasa ko na pala yun. So, Eladio Tiempo, sa buong mundo, sa tanang buhay ko, sa kanya lang ako nakarinig ng mga salitang patayan, bastos sa pananalita, lalo na sa kilos tulad sa ginawa niya kay Senator De Lima. Sabi ni Kabunyog Eladio Tiempo ng Pasig, no? Nestiboy Padilla, Sir Kulex, good PM. May saltik yang si Mang Kanor. Oh, Kanor Katay, malamang, nakapentanil yan ng nagbanta. Abusado Duterte, sabi ni Francisco Mabunga, no? Salamat, Nestiboy Padilla. John Mark Exala Sibog, panghihikayat ng pagpatay sa publiko ang ginagawa ni Kanor. Birong totoo, ika nga. Medais de Guzman, ng Japan, Ma'am Medais de Guzman. Sir Kulex, si Chis Escudero naman ang bayuhin mo. Sige po, titirahin natin yan si Chis, Gloria Constantino, too much abusive na Duterte, judgment is waiting. Ang Hilito Andres Taytay, kasuhan ng grave threat yan. Hindi po grave threat ang kinasuhan. Ang kaso, unlawful utterances, tsaka inciting to sedition. Pinail po ang complaint sa Department of Justice ni General Nick Torre, no? So, hanggang dito na lang aking vlog, no? Maikli lang naman yung ating vlog. So, talagang, tama itong nangyayari, no? Tama ang ginawa ni General Nick Torre. Pero alam naman natin, matagal na yan, matagal yung magiging kaso na yan. Di natin alam kung magpo-prosper yan. Anyway, patong-patong naman ang kaso ni Tandang Kanor. Basta tayo, hindi natin kada may mali silang ginagawa, tayo sa Bunyog, aanuhin natin talaga. Kailangan natin bantayan ang bayan na kung nagpapakalat sila Duterte na makawalangyaan, kabastusan, tayo sa Bunyog, magbibigay tayo ng paliwanag, magbibigay tayong linaw na dapat hindi tularan, hindi gayahin, at hindi maging idol, hindi purihin at palakpakan itong ginagawa ng pamilya ni Duterte. Di ba mga Kabunyog, mga kababayan? Lenny Garcia, Duterte, isang malaking joke na naging presidente ng Pilipinas. Edgar, okay. Sino pa ba mga gusto kong basahin? Medyo malabo po talaga ang mata ko kapag cellphone na malayo, So, si Sir Jimmy De Vera, alam ko nanonood yan, lagi yan, si Sir Jimmy De Vera, natin yan, suki, Jerry Gabriel, dapat madisiplina yan. Salamat po sa inyong mga comment, hanggang dito na ating vlog. Jan Eric Katubig, Sir Kulex, kailan tayo mag-house to house sa Mandaluyong?
Mag-ipon-ipon po tayo dyan sa bawat barangay, sa mga bayan-bayan. Iipunin natin ang ating mga coordinators, mga barangay coordinators natin sa Bunyog Party List. Ha? Number 87 sa Balota. Suportahan po natin, ano? Mga kabunyog, mga kababayan. Hanggang dito lang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Maraming salamat po. Brenda Ruiz ng Bataan, binabati kita. Si Glodine ng Bustos, Bulacan at yung mga coordinator natin sa Bulacan at dyan sa Bataan, ano? Bunyo, magkaisa tayong lahat. Bunyo, sa linis mga naman ating itaguyod pagdating ng halalan. 87 sa Balota ang ating botohan. Bunyo, halika na't sumama na sa bunyo. Ito ang ating pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, 87 ang sigaw. Pag-uling ng Pilipinas ang bunyo, ang ihalal. Bunyo, bunyo, bunyo. Tandaan, sa araw ng halalan sa Mayo 12, number 87 sa Balota, Bunyog Party List, ang party list ng mamamayan. Bunyo, magkaisa tayong lahat. Bunyo, sa linis mga naman ating itaguyod pagdating ng halalan. 87 sa Balota ang ating botohan. Bunyo, halika na't sumama na sa bunyo. Ito ang ating pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, 87 ang sigaw. Pag-uling ng Pilipinas ang bunyog, ang ihalal. Bunyog. Shout out daw, shout out po sir from Bacolod City. Salamat. Villarente, Rene Rose, maraming salamat, kabunyog. Tandaan, sa araw ng halalan sa Mayo 12, number 87 sa Balota, Pablo de la Cruz, good evening dyan. Bunyog Party List, ang party list ng mamamayan. Sawang-sawa ka na ba sa kahirapan at hustisya para lang sa ilan? Sukang-suka ka na ba sa political dynasty at sa katiwalian? Kaibigan, ito na ang pagkakataon upang masugpo natin ang korupsyon. Itaguyod natin ang katotohanan kapag tiwali ay ating labanan. Bunyog ang ating kasagutan, bunyog ang party list ng mamamayan, bunyog laban sa katiwalian, bunyog ang tama'y ipaglalaban, bunyog para sa katotohanan, boses ng karaniwang mamamayan, bunyog laban sa kahirapan, bunyog ito'y para sa bayan. Bunyog